Yo, what's up sa inyo mga tropa? Good morning, good afternoon, good evening kung anong oras man kayo nanonood. Now, ang topic natin for today is yung 10 reasons why you should consider a Suzuki minivan. No, bali yung previous vlog natin is yung 10 common issues ng Suzuki minivan ni tropa. Bali may mga nag-comment doon na bumili lang daw tayo ng brand new at wag daw natin isisi kay minivan. Hindi ganun yun mga tropa, no? Yung share natin doon is yung naging issue lang natin sa ating Suzuki minivan at yung mga na-encountered lang natin sa kanya, no? Bali, dun sa mga bago pa lang nanonood sa ating channel, no? Bali, hindi nila alam na okay na okay yung minivan natin mga tropa, no? Na wala tayo naging problema sa mga biyahe natin at wala pa tayong pinapalitan na kahit anong isang parts ng ating Suzuki minivan. Doon pa lang mga tropa is panalo na eh. Panalo na si tropa doon. So yung mga sinabi ko natin common issues, yun lang yung mga mga minor issue lang na na-encounter natin. So proceed tayo mga tropa sa ating vlog ngayon. Yung 10 reasons why you should consider a Suzuki minivan. So, number 1, spacious, no? So, sa mga hindi nakakaalam na ang minivan po ay maliit sa labas pero malaki sa loob. Maluwag po, mga trupa. Sobrang laki ng cargo space. Halos buong likod, mga tropas, magagamit mo, no? Pangkargahan. Especially kung may business ka or may malaki kang item na ikakarga, pwede mo din gamitin na pang business yung loob or pwede mong gawing camper van. O, di ba? Sabi sa inyo mga tropa eh. Di natin nilalang ang Suzuki minivan dahil ang Suzuki minivan ay malapit na sa ating puso, mga tropa. So, pang number 2, maliit tignan, no? Bakit maliit? Kasi compare mo sa mga sedan na minsan yung ibang sedan is mas mahaba pa sa ating Suzuki minivan. From the word minivan is pagka sinabing van, kargahan o pangsakayan, 'di ba? Pero magugulat ka na lang mga tropa na ang Suzuki minivan pala ay maluwag sa loob. And ito pa, madali siyang isingit at i-park sa mga masisikip na lugar. Para ka lang may toys for the big boy. Alam niyo ba yun mga tropa? So ayun, yung pang number 3 naman natin is fuel efficient. Bakit fuel efficient mga tropa? Matipid sa gas consumption ng Suzuki minivan, no? Basta condition at maintain ang unit at may PMS palagi. So basta nasusunod niyo yung PMS ng ating Suzuki minivan, no? Kahit anumang sasakyan, basta alaga mo yan at maintain mo yan, no? Magiging matipid yan sa consumption. It depends na lang kung ang mga makina mo is B6, B8, diba? Pero hindi naman kasama yun sa topic natin. Na-share ko lang. So, yung pang number 4 naman natin mga trupa is malakas ang makina sa ahunan. Bakit ko nasabi na malakas ang makina nito sa ahunan? Siyempre mga tropa, na-try na natin ito, no? Sa pagdi-deliver natin kay Lalamove at dun sa mga pinuntahan nating probinsya na marami tayong dalang items at loaded tayo, pero umaahon mga tropa, no? Umaahon siya. So kahit 660cc lang ang displacement ng ating minivan, no, is design siya pang kargahan, no? All goods tayo doon mga tropa. So ang pang number 5 naman natin is yung ground clearance. So ground clearance, no, di hamak na mas mataas to ng konti, no, kaysa dun sa mga sedan, no? Kasi na-try na natin na dumaan sa mga matataas, yung mga matataas na humps or rough road. Never pa tayong sumayad.
Never pa tayong sumayad, no? Basta syempre, iiwasan mo lang din, no? Iiwas ka lang din para hindi ka sumayad. So, ang ating pang number 6 ay compact. Compact ang minivan. Akalain mo, no, maliit lang sa labas, pero maluwag sa loob. The best. Ang pang number 7 naman natin is yung load capacity. Ang load capacity ng minivan is 350 kg, no? Pero itong maganda, no? Nasubukan natin to magkarga ng doble ng capacity. Nagulat ako kaya pa rin mga tropa. Pero hindi ko ina-advise, no? Hindi ko ina-advise na i-max yung capacity ng inyong Suzuki minivan, no? For your safety na din. Kasi hindi talaga advisable na sakyan nyo ng sobra-sobra ang minivan. Syempre, kakayanin naman niya, pero kawawa naman ng unit, no? Na-try na natin yan isang beses, no? Yung nabigla lang tayo sa biyahe na loaded talaga tayo na-max natin yung 350. Ang karga natin nun ay 740 kg. Long distance travel pa yun mga tropa. Napasubo na ako, hindi ko na pwedeng i-cancel. Naka-load na So yun, goods tayo sa sa capacity, no? Loading capacity ni Suzuki minivan. Pang number 8 naman natin mga tropa is low maintenance, no? Low maintenance lang ang Suzuki minivan. Sa mga nagsasabi na mahirap yung parts, mahirap yung mga ganito, mga ganyan. No mga tropa, no? May mga builder na din tayo dito sa Luzon at yung mga ibang parts ay available na din online, no? Pwede nyo nang orderin online. Number 9 naman natin is yung unique. Unique ang Suzuki minivan mga tropa. Pansinin siya, no? Lalo na sa mga first time makakita ng mga minivan, no? In person, no? Very unique. So pang number 10 natin is yung patience. Number 1 ang patience mga tropa para sa akin. Kasi alam niyo bakit, no? Hahaba yung pasensya nyo dito mga tropa. Hindi siya ganun kabilis kagaya ng mga sedan or small van na nasa Philippine market, no, na tinatawag na commercial vehicle. Pero hindi rin naman siya mabagal, no? Nasa gitna lang siya dahil hindi naman siya design pang speed, no? Design siya is pang yung utilitarian vehicle na pwede mong sakyan ng mga kung ano-ano, ng mga pasahero na ilang peraso, 5 person, tapos lagyan mo ng mga cargo, 'di ba? Yung mga sinasabi ko sa inyo mga tropa is na-experience ko na. Yung pagsakay ng tao, yung family ko, tapos mga bagahe, tapos naka-aircon kami, pupunta kami sa probinsya. Wala ako naging problema, zero problem. Yung topic ko lang na 10 reasons na common issue ng Suzuki minivan is personal ko lang yon mga tropa. Hindi ko sinasabi na lahat ng minivan na is gano'n, no? I'm not talking to a general term na lahat ng Suzuki minivan is gano'n, no? Ang sinasabi ko lang doon mga tropa is ayun, yun yung experience lang natin sa ating Suzuki minivan. So itong topic na to mga tropas na share ko lang sa inyo, no? Bali ito yung ito yung 10 reason why should consider a Suzuki minivan, no? So kasi yung iba dahil maraming mga vlog na sirain daw ang Suzuki minivan, marami daw issue sa kanila, malakas kumonsumo at marami silang nai-encounter na issue. So iba-iba kasi mga minivan mga tropa. Nakadepende rin yan talaga sa kung sinong bumuo ng minivan mo, sinong builder mo. So doon nakasalalay yung
yung tibay ng ng unit mo. Pero syempre nasa gumagamit pa rin eh. So kahit anong ganda ng pagkakabuo ng unit mo, kung di ka naman marunong mag-alaga at puro ka lang sigamit, hindi malabong masira agad ang unit mo. Tapos di ka pa marunong sumunod sa tinakdang panahon na pag-change oil, diba? So yun, yun yung mga pwede nyong i-consider sa pag-own ng Suzuki minivan, no? Hindi pare-parehas ng unit is pare-parehas ng issue, diba? May mga unit naman na maayos naman talaga, no? So yun, ang advice ko pa rin sa inyo na paulit-ulit ko sinasabi na maghanap kayo ng matinong builder. Yung builder na hindi kayo pababayaan sa after sales. Kasi napakahirap na kumuha ng builder na malayo na nga sa'yo pero hindi pa sumasagot sa mga inquiries mo regarding sa kung ano man yung mga issue na lumalabas sa unit nyo, no? So for me, ako very thankful ako sa aking builder, no? Marami nagko-comment dyan na dapat si ganito, si ganyan doon ka kumuha. Ay hindi po, kasi kumbaga is my personal choice ko itong builder ko, no? Wala akong masabi sa kanya dahil dun sa mga inquiries ko naman, pag may mga tinatanong ko sa kanya, sumasagot ang aking builder, no? Kaya very thankful ako sa aking builder, no? Kung nanonood ka man ngayon, sir, maraming salamat. Itong unit mo, the best. The best to. Thank you sa iyo, sir, ha. Salamat sa paggawa mo ng unit ko na ito, gamit na gamit namin ng pamilya ko at sa aking work sa Lala Move, no. Ayun, at sa mga iba ko pang mga errands na ginagawa gamit ang Suzuki minivan na ito is maraming salamat sa iyo, sir. So yun mga tropa, share ko lang naman sa inyo. And thank you sa suporta sa ating mga videos. And ayan, God bless us all and palagi tayong mag-iingat. Let's go!